Hi, my name is Jasmine Marquicho, a graduating student from Mechanical Engineering Department. So in this year's graduation, ang isa ako sa gin-awardan bilang Academic Merit Awardee in this year's graduation. Mahambal ko nga upon entering college, ang isa sa pinakagrabe nga challenges nga na-face ko sa tanan nga academic life ko. So, a little background about myself is that I really wanted to pursue civil engineering lang. Pero wala ako na-qualified sa amo nang kurso. Pero diri sa ISAT-U, na-qualified ko as pwede mag-take sa mechanical engineering program. So, kay tungod medyo align ang kurso, kay parehos malang engineering, kag libre malang de ang tuition sa ISAT-U, kag nami ang quality sa education dire. That's why gin-grab ko gin-grab ko ang opportunity to study here. So, sa bilog na ISAT-U ang journey ko, it's like about forcing yourself to study nga something bala nga hindi mo gusto. So, mambal ko nga it is about battling about yourself, kung paano mo ma-survive ang 4 ka tuig, kag i-learn nga palanggoon ang kurso, biskan sang una wala mo pa gin-choose ang mga muni nga program. So sa first year ko, kabudlay mag-learn nga magpalangga sa kurso. Kabudlay siya i-learn. Kapin pa nga do bag-o lang to napatay ang akon nga lola, hindi ko gusto ang kurso gid, kag dapat I need to adapt gid mismo sa environment. Dayon, during sa mga 3rd year ko, dira pa gid nagsugod ang mga struggles, kay napatay pa gid ang akon nga utod. So that time, though unexpected gid nga natabo bala sa amon nga life bala nga gulpi lang madulaan sang manghod. So he is the youngest. So from middle child, I became the youngest sa amon nga pamilya, kay nadulaan kami sang youngest sang agot nga mismo. So dira nagsulod ang thousands of self-doubts that pushes me to sometimes question my self-worth, if para gid man bala sa akon ang kurso nga ni tsakto gid man bala ang ginaobra ko. Kag balaan ko nga mostly sa mga graduating students, may mga crisis sila nga gina-face, kay tungod nga next step na sang ilang nga life is realidad mo. So na-surpass ko ang mga experiences nga ni sa life because naga-go back lang ko sa main route ko. Kung nga may handom ko, why I am still here. Kung tungod man sa mga tao nga naga-support kag nagasalig sa akon. So I cannot afford to fail kay tungod lang may mga challenges ko. That's why I dream bigger more than sa any challenges kag mga circumstances nga gina-face ko sa life. So I dream bigger, greater than myself, So tungod sa mga tao nga ni, sila na ang naging motivation ko because mahambal ko nga do kabudlay sang pressure sa part ko because being the youngest, kag somehow do na feel ko nga do last ace na ko sang family because going back sa mga natabo sa utod ko, dira ko gina-witness kung ano kabudlay ang pangabuhi from struggling para lang makapangita sa hospital sa utod ko, kay wala gid kami kwarta that time that we need to magkadto pa sa mga titas namon para mangayo bulig. Pero dira ko at the very young age nabalaan ko kung ano kabudlay ang mga buhi ka kapin pa if ara ka sa low income family. That's why amo nang naging motivation ko to study harder and of course to survive this engineering journey dire sa ISAT-U. Kadam nga ang tilaw nagabot sa amon kabuhi. Kaya mga nga daw aabi ko hindi tapos sa iya nga pag-eskwela. Tama ka, kabaskog ka daw. Grabe nga, maskin nakita iya nga pigado kami. Pero ara ang himakas gid sang nga makatapos maskin gambal ako nga why ka pamasahe, why ka allowance, kulang allowance. Actually, ang main reason gid ko nga
kung nga nagahandom ko is para sa akon nga mama. Siya gid ang main reason kung nga nagahandom ko. Siya ako ng inspirasyon sa tanan. Kay nabalaan ko nga ang deserve ni mama maka-feel sang life nga do hindi familiar sa iya. Deserve niya sang life nga better. Kay balaan ko nga damo-damo siya mga sacrifices para sa family namon, from being someone nga naga-support financially sa amon nga family, kay ang akon nga papa wala man job. So si mama lang gid ang naga-support sa amon sa una sa apat kami nga mag-ulutod. That's why ang motivation ko gid is para kay mama. Ang si mama mahambal ko gid nga mas ginauna ya ang family compare sa iya nga handom, compare sa iya nga kaugalingon. That's why taas gid ang respeto ko sa akon nga ginikanan kay mama, kag ang tanan nga ginaubra ko nga hard work is para gid sa iya, kay nakita ko man kung paano siya mag-sacrifice para sa amon. So from someone nga nag-work sa iban nga balay nga para lang matustusan kami, nakita ko gid nga kung paano siya magpalangga sa amon. I wanna say thank you gid sa tanan nga sacrifices nga ginubra mo sa amon. Balaan ko nga proud ka somehow sa kung ano ang nalabot ko subong kay graduate na ko, kag hopefully gabay pa nga ma-experience ta ang life nga ginhandom ta para sa aton nga pamilya, kag balaan ko nga deserve mo ang tanan nga kamayuhan diri sa kalibutan, kag akong bahala sa iyo ma once nga hopefully I became successful sa field nga ginpili.